Mahigit 20 mag-aaral sa isang paaralan sa Cagayan de Oro City nakaranas ng pagdurugo ng ilong dahil sa matinding init ng panahon. Samantala, nirekomenda naman ng MDRRMC Surala ang pagdedeklara ng state of calamity dahil sa danyo sa agrikultura sa lungsod. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Umabot na sa 21 na mag-aaral ang nakaranas ng pagdurugo ng ilong sa kalagitnaan ng klase sa isang elementary school sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City dahil umano sa nararanasang matinding init ng panahon. Kaya inirekomenda ng Barangay Council ng Lapasan na pansamantalang suspindihin ang face-to-face classes ng mga estudyante simula noong Biyernes, Abril 5 hanggang Abril 12 ngayong linggo. Ayon kay Josephine Hamin, may anak na grade 5 student sa nasabing paaralan, tinututukan niya ang kalusugan ng kanyang anak para makaiwas ito sa sakit at heat stroke. Kuan gid sir, vitamins gid, vitamin C. Oo, labi na kay ga kuan po siya sport, banatan gid ako vitamins. Ang singot, perminti lang gid kuan, murag bali perminti monitor ang likod nga di magbasa. Ayon sa school principal ng paaralan na hindi na humarap sa kamera, posibleng ibalik ang face-to-face classes sa April 15 kung hindi na mararamdaman ang sobrang init ng panahon. Kaya ipinatutupad muna sa ngayon ang modular classes para hindi matigil ang pag-aaral ng mga bata. Samantala, sa Surala, South Cotabato, umabot na sa 900 hectares na mga pananim na nagkakahalaga ng 71.7 million pesos ang napinsala dahil sa matinding init ng panahon. Kaya inirekomenda na ng Municipal and Management Council o MDRRMC Surala na isailalim ang bayan sa state of calamity. Hinihintay na lang ang ilalabas na resolusyon ng Sangguniang Bayan para maideklara ang state of calamity. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News.